Mandurrial sa itong bulan sa Marso. Tag 15,000 pesos ang nabaton nga cash assistance sa mga biktima nga totally damaged ang balay bangod sa sunog sa dalom sang Integrated Disaster Shelter Assistance Program o kun IDSAP sang DSUD. Yan pangunahan naman ni Lone District Representative Jamjam Barunda ang nasabit nga ayuda kag tinguhaan sini nga makahatag sang mga nasunugan matapos ang pagsulat sang talatapan sang Disaster Shelter Assistance Program sa iya. Nagalaom ang kongresista nga mahatagan man ang duha ka barangay sa City Plaper kung sa diin nasunugan man sang damlag lamang. Sa iban pa nga balitang lokal, gintambungan sang Vientec ka micro, small and medium enterprises processors kag mga negosyante ang ginhiwat nga seminar sa kolaborasyon sang negosyo centers nga gikan sa 1st District sang Iloilo sa Tigbawan Municipal Conference Hall sa tong Hunyo 25. Gintambungan man ini sang nanari-sari nga sektor kaangay sang Department of Science and Technology, Department of Labor and Employment, Technical Education and Skills Development Authority o CONTESDA, kag LEDIP sang Iloilo Province kag iban pa nga mga representante nga halin sa pribado nga mga sektor. Tinutuyo naman sini nga makahatag sa maayo nga oportunidad agud madugangan pagid ang ilang nga kaalam sa produkto para sa sustainable kag economical man nga business endeavors. Gindayaw ni Police Regional Office 6 o Pro 6 Director Police Brigadier General Jack Wangke ang mga operatiba sang Iloilo City Drug Enforcement Unit o CDEU kag Iloilo City Police Station 1 bangod sa ilang madinalagon nga buy-bust operation sa Maria Clara City proper sa Hunyo 25. Suno kay Wangke ang output sang kapulisan ang nagpakita lamang sang ila commitment sa ilang katungdanan. Ginahaylo man sini ang mga suspect sa drug buy-bust operations nga ibuyagyag man ang mga yara sa likod sang ila illegal drug trade. Madumduman nga naaresto sa mga operatiba sanday alias Edgar, 53 anyos, kag alias Jackie, 53 anyos, lonsay residente sang barangay Kalumpang Mulo, kag manugbaligya sa Iloilo Central Market kag nakuan ini sang shabu nga may kabugusan nga 110 gramos kag nagabalor sang masobra 700,000 pesos. Samtang nangin overall champion ng Iloilo City Police Office o kan ICPO sa ginpatigayon nga Regional Directors Cup sa tong Hunyo 13 tubtob Hunyo 16 sa Camp Martin Delgado sa Fort San Pedro, Iloilo City. Naibaloan nga nangin madinalagon ng ICPO sa provincial and city offices, Regional Mobile Force Battalion 6 kag Regional Headquarters sa shooting competition sa firing range sang PRO6. Kampiyon man ang Iloilo City Mobile Force Company sa outperforming sa other provincial and city mobile force companies kag RFMB6 companies. Lakip man sa mga awardees ang Lieutenant Colonel Louis Barrientos ang City Community Affairs Development Unit sa din kampiyon ini sa Senior Police Commission Officers. Kampiyon man sa Special Award category for Police Commission Officer Lady Shooter si Deputy City Director for Administration Lieutenant Colonel Lindley Barrientos. Samtang nagdaog man sa Lieutenant Colonel Jesse Agana bilang kampiyon sa Junior Police Commission Officers category kag Captain Junso Desierto. Subong man para sa mga senior o para naman sa Senior Police Non-Commissioned Officer nga category, champion si Master Sergeant Ryan Descalzota kag first runner-up si Chief Master Sergeant Arma Troncoso. Philippine Standard Time, alas 6:16. Ang masunod naman ng mga balita nga inyo mabatian. Igadulong sa kalwan sang klinika DTX 500. Ang palaya leaves with the sugarcane extract. Para naman ini sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon, para nga mangin mahamok ang katulogon, magklinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Arestado ang 368 ka mga wanted person sa nakalinlain nga mga operasyon sang kapulisan sa Western Visayas humalin sang Hunyo 1 tubtob Hunyo 22. Base sa data sang Police Regional Office 6, 354 ka operasyon ang ginpatigayon kun sa diin sa sininga numero 295 diri ang other wanted persons kag 73 naman ang most wanted person. Naibalaan nga 27 ang naaresto sa Aklan, 15 sa Antique, 19 sa Capiz, 11 sa Guimaras, kag 103 naman sa probinsya sang Iloilo, 138 sa Negros Occidental, 31 sa siyudad sang Bacolod, 18 sa siyudad sang Iloilo, isa sa Regional Mobile Force Battalion, kag 5 naman sa CIDG RFU 6. Sa iban nga police reports,
Wala sang may malain nga record sa ila barangay ang anay security guard nga ginluthang patay sa barangay Talibong Pequeño, Mina, Iloilo sa tong Hunyo 25. Sa exclusive interview sang K5 News FM Iloilo kay punong barangay Judy Premarion sang Dawi Zarga, maayo nga tawo si Patrick Superio kag wala ini sang may malain nga record sa ilang nga lugar. Suno kay Premarion nga wala man ini sang ihibalo nga may kaangtanan si Superio sa illegal nga droga kag wala man ini sa listahan sang badak sa ilang nga barangay. Ginpayag ni Premarion nga wala man sang may kaagi reklamo bato kay Superio kag kun may baluan nga si Superio ang sakay sa motorsiklo sang ini ang ginbungguan sang four-wheel vehicle kag natumba ini sa diin siya ang gintiro sa makatatlo ka beses sa iya nga ulo sa Talibong Pequeño sa Banwa sang Mina. Samtang yara na sa estable nga kondisyon sa Western Visayas Medical Center ang isa katanod sang Kapalis Dumangas matapos nga nag-ungot ang kutsilyo sa dughan sini. Tugas ang pagkabuno sa nasabit nga lugar alas 9:30 kagabi. Ang biktima ginkilala nga si Arnold Diaz, 51 anyos, samtang ang suspect naman ang mosanday RG Lacson sang Bulilao Dumangas kag GV Dikulongon sang Sulangan Dumangas. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Master Sergeant Efren Gonzaga Jr., investigador sang Dumangas Police Station, base sa ilang investigasyon nga samtang naglakat sa barangay ang biktima agud magkuha sang uniform, nagbinaisay sanday Diaz kag Lacson kag nagbulig man si Dikulongon nga may dala nga kutsilyo kag ginbuno ang biktima. Nakaagom ang biktima sang pila sa dughan kay gilayon nga gindala sa ospital samtang nakapalagi naman ang duha ka suspect nga padayon karon nga ginapangita sang kapulisan. Ginalantaw naman nga daan nga hiligutanon ang posible motibo sang krimen nga ginhimo sang mga suspects. Samtang nakumpiskar sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU6 ang balor 986,000 pesos nga suspected shabu pinaagi sa drug buy-bust operation sa Barangay Suok, Arevalo, las 9:45 sang gabi, Hunyo 26. Ang mga arestado amo sanday alias John, 24 anyos, ang Halandon ni Wilson City proper, kag alias Vanessa, 41 anyos, ang San Jose, Arevalo, kag si alias Sonny, 18 anyos, ang Santo Domingo, Arevalo. Sunod naman kay Police Captain Glenn Suliman, officer in charge sang RPDEU6, natigayon nga madakpa ng subject matapos ang baklan sang police pusher buyer si John kag Vanessa sang isa ka plastic sachet sang suspected shabu gamit ang 14,000 pesos nga buy-bust money. Na-recover man ang pulutanan ka medium size sang duha ka dako nga plastic sang illegal nga droga kag nagabugat sang 145 grams. Naibaluan nga nakahunong naman ang mga arestado sa Arevalo Municipal o kon Arevalo Police Station kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa katapusan nga balita lokal, dakop ang e-bike driver sa ginlunsar nga buy-bust operation sa Police Station 1 sa Barangay Maria Clara City proper, alauna 40 sang kagahon. Ang subject amo si Edwin De Pedro, 28 anyos, kag residente sang Zone 7, Barangay Veteran City proper. Suno kay Police Captain Roque Jimeno III, hepe sang PP1, nga nabaklan si De Pedro sang isa ka plastic sang suspected shabu gamit ang 1,500 nga buy-bust money, kag na-recover ang 7 ka mga plastic sachet sang illegal nga droga nga nagabalor sang 108,000 pesos kag nagabugat tanan sang 16 gramos. Magkatubang ang suspect sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Oras Philippine Standard Time, alas 6:21. Balitang National. Sa ilo naman kita banwa sa detalye na sa atong balita nasyonal. Ginadulong sa kalwan sang Clinica DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis, mag Clinica DTX Beauty Soap kada adlaw, kada magpaligo. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sang kati-kati, buni, punggod kag iban pa. Clinica DTX Beauty Soap. Beauty soap na, antimicrobial soap pa. Sa detalye na sa ato nagapangunang balita nasyonal. Iga-anunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. subong nga semana ang masunod nga Tiglicom sa Department of Education o kon DepEd sa katapusan sa semana kasunod sa pag-resign ni Vice President Sara Duterte. Suno kay PBBM, hindi dapat pwedeng wala sang leader ang DepEd bangod tuman ka importante ang mandato sini. Nagpangayo naman ini sang ngalan agud nga makapili siya kung sino ang ibulos kay Duterte. Madumduman nga ginanunsyo sang nagligid nga semana sang Vice Presidente ang iya resignation sa DepEd.
Nagpaandam ang Department of Foreign Affairs o kon DFA sa publiko batok sa peke nga impormasyon tuhoy sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Suno kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, madugay na nga madamo sa mga sala nga pagpati kag impormasyon angot sa nasambit nga lugar. Dugang pasini nga mas mapatihan gid ang mga matudtuod nga litrato kag video nga hindi artificial intelligence generated o kon gin-edit agud manipulahon ang tawo. Agod masabat ini magadiskusyon ang Pilipinas kag Estados Unidos angot sa cyber digital policies. Naibaluan nga nagapadayon ang tensyon sa West Philippine Sea bangod sa pagpang-angkon sa China sa South China Sea, lakip na ang bayan sa Pilipinas nga ginatawag naman nga West Philippine Sea. Ining bahin sa aton mga pagbalita, ginadulong sa kalawan sang Klinika Dio Fresh Dio Roll-On. Pagkatapos magpaligo, hindi gin makalipat, magklinika Dio Fresh Dio Roll-On. Nagahatag sa aton sang 24 oras kag makalikaw kita sa bahong balhas. Kag nagahatag man sang 48-hour protection kontra sa body odor. Klinika Dio Fresh, the natural Dio Roll-On. Wala pa naka-file sa anuman nga criminal charges ang Philippine National Police o kon PNP Internal Affairs Service batok sa mga police officers nga may kauntaran sa linibo ka mga drug war death kasunod sa police operations sa Duterte administration suno kay PNP IAS Inspector General Brigido Dulay. Ini ang sabat ni Dulay kasunod sa question ni Bukidnon lawmaker Keith Flores kung nga wala pa mapasakaan sang kaso ang mga police officials nga may kauntaran sa pagpatay sa kapin 6,000 ka mga drug suspects sa police operations. Suno kay Dulay nga ang IAS ang may motu proprio powers nga mag-imbestigar ilabi na kun may kauntaran sa discharge of firearms ang nga nagresulta sa pagpatay kag sa idalom sang Republic Act 8551 ang IAS ang may gahom nga mag-imbestigar kag magpasaka sang criminal charges kung may evidence warrants. Ginpaatag sini nga wala pa natapos ang ila assessment kag ginahimo sang PNP IAS ang ila katungdanan. Ginpaig man ni Dulay nga sa tion nga sa investigasyon, ang IAS ang may limitado nga investigasyon sa administrative liability sa mga police officers nga may kauntanan sa drug war deaths. Nga balitang national, ginreport sa Department of Health ang pagdamo sang kaso sang leptospirosis sang tinalikdan nga semana kasunod sang tig-ululan sa pungsod Pilipinas. Base sa data sang DOH, na-record ang kabugusan nga 878 ka kaso sang leptospirosis humalin sang Hunyo 15 sa diin 84 ang nagkalamatay. Sa nasambit nga numero, 83 ka kaso ang na-record sang Hunyo 2 tubtub Hunyo 15 kag mas mataas ini sang 60 nga kaso nga na-record sang Mayo 19 tubtub Hunyo 1. Naobserbahan man sang Health Agency ang pagdamo sang kaso sa sini nga tuig sa pila ka mga rehiyon, magluwas lang sa Zamboanga Peninsula kag Northern Mindanao kasunod sang tig-ululan nga panahon. Nahibaluan nga ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection gikan sa sapat kaangay sang ilaga sa din mga ukon sa diin ang mga infected animal urine ang nagasamo sa tubig baha dala sang pag-ulan kag mahimo nga makalaton ini sa tawo nga may open wound. Balita International. Diretso kita banwa sa detalye naman sa aton Balita International. Balita sa luwasang pungsod, ginadulong naman sa kaluan sa Extend the Food Supplement for Men with Maka and Club Huasca. Sige-sige ang energy sa Extend the Food Supplement. Isa sa rason kung nga madamo ang nagasakdag sa Extend Food Supplement bilang energy booster bangod ini ang caffeine-free. Ginaangkon man sa Extend Food Supplement ang masubra sa 50 ka amino acids nga nagabulig sa lawas sa pagdetoxify kag pagpaayo sa enerhiya sa lawas para sa mas malawig nga performance. Extend the Food Supplement for Men. Plano sang pungsod Finland nga magpatigayon sang preemptive bird flu vaccination sa masunod nga semana para sa mga trabahante nga may exposure sa mga sapat suno sa health authorities. Ini ang mangin labing una nga pungsod nga magahiwat sang bird flu vaccination. Nagbakal ang Nordic country sang bakuna para sa 10,000 ka mga tawo sa diin. Ini ang ginlakipan sang duha ka injection bilang kabahin sang EU procurement nga tubtub sa 40 million doses para sa 15 tanan ka mga kapungsuran gikan sa manufacturer sang CSL Sikiros. Pagbakunahan ang mga nag-edad sang 18 anyos pataas nga mayara sa mataas nga risgo sa kontak sa avian influenza bangod man sa ila trabaho sunod sa Finnish Institute for Health and Welfare.
Naiblaan nga ang It's 5-in-1 strain sang bird flu ang ginatunaan sang pagkamatay sa minilyon nga mga poultry sa bugos nga pungsod sa nakaligad nga tinuig kag padayon nga nagalapta sa mga mammals lakip na ang baka sa Estados Unidos kag subuman sa mga tabo. Okon sa katapusan nga balitang international, temporaryo nga ginpasirado ang take-off kag landing sang Incheon International Airport sang South Korea sa sulod sang 3 ka oras matapos nga maglunsyar ang North Korea sang balloons nga may unod nga basura. Isa ka balloon ang natupa sa tarmac malapit sa Passenger Terminal 2 kag ang 3 ka runway sa Incheon. Nakit-an ang pila ka mga balloon sa airport boundary sa din indi ini ang una nga kahigayonan nga temporaryo nga ginpauntat ang operasyon sa nasambit nga airport. Naibaloan ang disruption sa domestic kag international flights ang nagluntad 1:46 tubtob 4:44 sang kaagahon kag liwat nga nabuksan ang mga runways. Madumduman nga humalin sang Mayo nagapalupad ang North Korea sang balloons nga may unod sang basura sa South Korea. Balitang Sports. Pagkaron sa detalye naman sa aton balita sa patag sang hinampang ginadulong sa kalawan sang Clinicas for Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Para sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-Clinicas for Biotics, nagabulig manini tinlo sang aton tiyan kag kulon agud makalikaw kita sa madamo nga mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Clinicas for Biotics, the fortified probiotics. Ginkakas si two-time World Cup winner Alex Morgan sa women's team squad sang USA sa palaboton nga Paris Olympic Games. Ginanunsyo ni new USA head coach sa Ima Hayes ang mga nalakip sa 18 ka mga players sang squad kag wala diri nadala ang 34 anyos nga player kung sa diin nakascore ini sang 123 ka goals sa 224 ka appearances sa national side. Ginpili ni Coach Hayes sanday Trinity Rodman, Jaden Shaw, Sophia Smith kag Mallory Swanson bilang main forward option sa squad agod nga makuha ang kalima nga Olympic gold humalin sang tuig 2012. Si Morgan ang kabayan sang USA team nga nakakuha sang gold sa London Games sang 2012 kag kabayan man sang 2015 kag 2019 World Cup winning teams. Ginpahig naman ni Coach Hayes nga mabudlay ang desisyon nga pilion ang 16 ka mga outfield players kag duha ka goalkeepers kag ginpabutyag man sini ang professionalism ni Morgan sa patag sang sports. Balitang Entertainment. Ang aktres nga si Ria Atayde kaupod ang iya bana nga si Sanjo Marodo kag ang iya ginikanan nga sanday Sylvia Sanchez kag Art Atayde kasunod sang pag-anunsyo sini sa publiko nga nagabusong ini. Ginpakigbayin sang aktres sa mga litrato kaupod ang iya pamilya kag sang iya bana sa din gina-highlight ang iya nga baby bump. Madumduman nga ginkumpirmar sang aktres ang pagbusong sini sang Hunyo 16 kadungan sa pagtamyaw sa iya bana sang Father's Day celebration. Samtang naibaluan man nga ginkasal sila sang Marso pinaagi sa civil ceremony. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita sa Salmo 34:10 nagasling, ang leon mahimo nga kulangon sang kalanon kagutomon, pero ang mga nagadangop sa Ginoo indi gid pagkulangon sang maayo nga mga butang. Philippine Standard Time, alas 6:31. Kagami tuban mga kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast. Mga ka-K5, mahimo i-like kag i-follow ang amon official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo. Bantayan ang mga programa sa K5 News FM Iloilo sa gabi, alas 7 tubtob alas 9 ang aton palatuntunan Funpal o pod kay K5 Troy Tisoy. Alas 9:30 tubtob alas 10 ang matahom nga drama Rihas, kag alas 10 tubtob alas 12 ang palatuntunan K5 Night Watch o pod kay K5 June Kapulot. Sa ngalan, sambugos nga puwersa sang K5 News Center. Sa gihapon kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sani Sarabia Punay. Kag ako naman si ka-K5 Karen Badilla. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM.